Kumusta? Kung nasusubaybayan niyo yung huling nating pagpapaliwanag tungkol sa Batangas, well, ngayon naman, tatawid tayo ng Mindoro Strait. Tutuklasin natin ang isang probinsya na, alam ko, ang unang pumapasok sa isip niyo kapag narinig niyo ito ay yung napakagandang Apo Reef o kaya yung may ilap na Tamaro, di ba? Pero teka lang, dahil may isang napakayamang kwento rito na nakatago mismo sa pangalan nito. Okay, himayin na natin ang paksang ito. Ang pangunahing misteryo kasing sasagutin natin ngayon ay ito. Bakit nga ba inugnay sa ginto ang pangalan ng kanlurang bahagi ng islang ito? At ano ba talaga ang technical na ibig sabihin ng salitang Occidental? Para mas magets natin, balikan natin saglit yung kasaysayan. Bago pa man dumating yung mga Kastila dito sa atin, kilala na yung lugar na ito ng mga mangangalakal na Tsino. Tinatawag nila itong Mai, wala pang Mindoro noon. Isa lang itong napaka-busy na trading hub kung saan yung mga lokal na produkto natin ay masiglang ipinagpapalit sa mga mamahaling porselana at seda galing China. Ngayon, ang talagang nakakawali rito ay yung nangyari noong 16th century na bumago sa lahat. Nung dumating yung grupo ni Miguel Lopez de Legazpi habang naglalayag sila papuntang Maynila, namangha sila sa mayamang kalakalan sa isla. Nakakita sila ng sandamakmak na ginto, hawak na mga katutubo, hawak na mga Tsino. Dahil sa sobrang dami nito, akalain mo ba namang inisip nilang yung buong isla ay siyang higanting minahan ng ginto, literal. Kaya binansagan nila itong Mina de Oro na overtime ay umikli at naging Mindoro. Isipin nyo ito. Noong unang panahon, ang buong isla na iyan ay pinamamahalaan bilang iisang napakalaking probinsya lang. Ayon sa kasaysayan, ang naging unang kabisera pa nga nito ay yung Puerto Galera bago formal na ilipat sa Kalapan. Imagine niyo na lang yung hirap at sakit sa ulo ng pagpapatakbo sa ganyang kalawak na lupain mula sa iisang bayan lang. Grabe, di ba? At bakit ba naging ganun kahirap? Heograpiya ang mismong kalaban. Meron kasing matatayog na kabundukan ng Halcon Iglitbaco na tuwirang humahati sa gitna ng isla. Dahil sa laki at tarik ng mga bundok na ito, yung pagbibiyahe, yung pagdadala ng kalakal o tao mula silangan papuntang kanluran, halos imposible, napakadelikado. At ito ang malinaw na nagpapakita kung bakit napilitan ng talagang umaksyon ang gobyerno. Dahil sa patong-patong na problemang lohistikal na dulot ng kabundukang yon, noong June 13, 1950, ipinasa ang Republic Act No. 505. Dito na formal at opisyal na hinati ang isla sa dalawa, ang Occidental Mindoro at ang Oriental Mindoro. Pero teka, saan ba talaga galing yung salitang Occidental na ikinabit sa kanlurang bahagi? Kung bubusiin natin, galing yan sa salitang Latin na occidere, na ang ibig sabihin lang naman ay ang paglubog ng araw, or in short, kanluran. Kaya kung pagsasamahin mo yung buong kahulugan yan, ang Occidental Mindoro ay literal na isinasalin bilang kanlurang minahan ng ginto. Kaya ang pinakamahalagang punto rito na dapat nating maintindihan ay hindi lang ito umiikot sa literal na ginto. Kailangan nating medyo lumihis doon sa lumang obsesyon ng mga mananakop sa ginto at tignan yung tunay at pangmatagalang yaman ng islang ito. At iyon ay walang iba kundi yung kanilang katutubong pamana at yung mga sagradong lupaing matapang na pinoprotektahan ng kanilang mga ninuno hanggang ngayon. Alam nyo ba, yung mga kabundukan na naging harang sa transportasyon noon, siya palang nagsilbing matibay na kuta para maprotektahan ang kultura ng ating mga kapatid na Mangyan. Nariyan yung mga tribong Hanunuo, Alangan at Tao-Buid. Sila talaga yung nagbibigay buhay sa makuray na kasaysayan ng lalawigan. Kasama na syempre ng mga mahalagang bayan tulad ng San Jose, ang mismong kabiserang Mamburao at yung bayan ng Sablayan. Ngayon, puntahan natin at tingnan kung paano ito nag-uugnay sa mismong kalikasan nila. Kunin nating halimbawa yung bayan ng Sablayan. Ang ganda ng pangalan nito dahil perpekto nitong dinedescribe yung heografiya doon. Galing kasi ito sa salitang ugat na sablay, na sa lokal na wika, tumutukoy ito sa lugar kung saan ang mga alon mula sa dagat o kaya yung malalakas na hangin ay literal na sumasablay o tumatama sa pampang. Nakakamangha kung paano nakaukit ang galaw ng kalikasan sa mismong pangalan ng mga komunidad nila, di ba? Kaya sa pagtatapos ng kwentong ito, malinaw na ang Occidental Mindoro ay higit pa sa simpleng Mina de Oro na inakala ng mga Kastila noon. Ang lalawigan ito ay sumisimbolo sa matibay na pag-asa, hindi na tinitigag na kultura at saganang kalikasan. Yung mga tao dito at yung walang sawa nilang pag-aalaga sa kapaligiran, yan talaga yung pinakatotoong ginto nila. Kaya bago natin tapusin ang pagpapaliwanag na ito, may gusto akong iwang katanungan sa inyo. Ano ang iyong sariling kwentong Occidental Mindoro?
Para sa mga nakapunta na at namangha sa ganda nito o lalo na sa inyo na mismong mga nakatira sa napakagandang probinsyang ito, i-share nyo naman sa comments yung mga untold local stories nyo. Sa patuloy na pag-ikot ng mundo, anong mga bagong ginto pa kaya ng kultura at kalikasan ang naghihintay na madiskubre natin sa kanlurang Mindoro? Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon! Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.